Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay, pagtulong sa ating channel. Muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Magbibigay lang tayo ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan si Harry Roque. No, marami na tayong na-content dito, pero ito pong si Harry Roque ay patuloy tayong binibigyan ng mga content. Pagtiyagaan nyo na mga kababayan ha. Itong si Harry Roque ay stress na po. No, kasi po yung latest na balita sa kanya talagang pinapahuli na po siya ng Angeles City Regional Trial Court. Nilabasan na po siya ng warrant of arrest, kabilang pa yung 48 na kasangkot sa illegal pogo, at ang kaso po sa kanila ay non-bailable qualified human trafficking. No, nung nakarating po kay Roque yan, ang sabi niya unjust persecution, o nagbago na po yung tono niya. Dati political persecution, ngayon naging unjust persecution na, kasi ginigipit daw po siya ng Marcos administration. Pero lalabanan daw niya, isasama daw niya yung ganyang bagay sa kanyang application sa asylum diyan po sa the Netherlands. O kaya sabi niya, makakalakas pa ito ng aking application. You're right. Hindi lang naman po yan ang kaso ni Harry Roque. Meron din siyang kaso noong 2023 about doon sa lugar nila sa Bataan. May namatay nga pong abogado doon ng mga farmers. Itong mga farmers binigyan ng peking titulo ng lupa, pinilit agawin ang kanilang mga sinasaka ng pamilya ng asawa ni Roque, o si Roque, yung asawa niya, si Myla, at binigyan po ng mga peking titulo ang mga magsasaka doon para po ilan grab yung lupang sinasaka nila at patayuan ng illegal na pogo. O ganun po kagago itong si Roque at ang kanyang asawa, mga kababayan. No? Kaya sila takbo ng takbo, tago ng tago, tapos si Roque panay pa ang vlog niya na puro paninira, puro pang-aalipusta sa Marcos administration, at ito nga sinisiraan niya ang mismong korte ng Angeles City at ang DOJ. Ito ngayon ang sinabi ni Roque, mga kababayan, sa quote card ng News 5. Salamat po sa News 5. Tingnan nyo itsura ni Harry Roque. Talagang stress na siya. Habang nakabinbin ang aking petition for asylum, ay hindi sila, ang administrasyong Marcos, magtatagumpay na ako ay i-extradite pabalik sa Pilipinas. Ayun naman pala. Talagang hindi magtatagumpay kasi sinasabi ni Roque, lame duck ang administrasyong ito. Walang kakayanan, walang silbi, hindi nila alam ang gagawin para ako ay hulihin. Ay, ganun pala. Gagamit na lang sila ng mga peke, gawa-gawang mga kaso laban sa akin. Kung peke at gawa-gawa naman pala, mga kababayan, bakit hindi ka umuwi? Kung walang silbi ang administrasyon, mahina, yung mga ginagawa nila para ikaw ay mahuli, bakit di mo harapin? Face it forward, no? Magpakalalaki ka. Ayun, tanong, lalaki ka nga ba? Hindi daw siya ma-extradite ng administrasyong Marcos pabalik sa Pilipinas. Wala po. Hindi nyo kaya kasi bakit? International lawyer ako. Alam ko ang mga batas. Mas magaling ako sa inyo. Mas magaling pa nga siya sa abogado ni Digong, si Kaufman, di ba? Si Kaufman, puro ang pinipile. Petition to disqualify, petition to inhibit. Si Roque, magaling. Sabi niya, kaya hindi daw siya ma-extradite dahil daw ayon sa tinatawag na right to non-refoulement. Kung ano mang ibig sabihin ng non-refoulement, tignan natin, tanungin natin si Google, mga kababayan. Ano ba ibig sabihin ng non-refoulement? Tingnan ninyo, mga kababayan, baka may alam din kayo dyan, no? Non-refoulement. Meaning, anong sabi?
Means that a person, ito daw yung non-repellent. Bahala na sa pronunciation, baka i-correct na naman tayo ng mga grammar police dyan. No, yung mga magagaling, may PhD sa English. Nanyo. Non-repellent, a key principle of international law, means that a person cannot be returned to a country where they will be at risk of persecution, torture, cruel, inhumane or degrading treatment or punishment or other irreparable harm. Ay nako, irreparable harm meaning matotorture siya, masi-sex slave siya, magkakaroon ngayon ng yung bodily harm, degrading sa kanya. Totoo ba yon? Ganon, Roque? Yung tinatawag mong non-repellent, talagang antalinin ni Roque, no? Ang galing talaga sa international law nito si Roque, no? This principle applies to all migrants regardless of their legal status. Ngayon, kung titignan yan ng Dutch immigration, ikaw ba ay bubugbugin doon? Nasaan? Meron na bang tinorture ang bansang Pilipinas? May tinorture na ang Marcos administration? Diba? Hindi ka naman pinipersecute eh. Ano ang sabi ni Sal Panelo? You are not politically persecuted. Kaya umuwi ka na, abogado ka pa man din. Diba? Nilaglag ka. Diba? Ikaw ay prosecution dahil may nagsampa ng kaso sa'yo. Takot na takot ka, torture. Baka yan ang ginawa nyo, di ba? Sa illegal pogo, di ba? May mga torture doon, may patayan, may sex slavery, may human trafficking. Ano na, Roque? Yan daw po, yung non-repellent. Parang ini-insinuate niya na bubugbugin siya doon. Ito torture ka doon. Wag kami, Roque. Gawa-gawa mo lang yan. Ay, nako. Sayang ang talino nito. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Kita nyo? Non-repellent means may persecution, may torture, may cruelty, inhumane or degrading treatment of punishment or other irreparable harm. Baka verbal torture. Si Roque lang naman ang gumagawa ng verbal torture eh. Di ba? Hindi ako pwedeng madeport sa Pilipinas hanggang hindi natatapos ang desisyon ng Netherlands. Kung ako nga ibibigyan ng asylum mo, hindi. Netherlands, we're calling. Can you please, anong tawag dito? Expedite? Humihiling na tayo sa Dutch government immigration. Please, can you please expedite the application for asylum of Harry Roque so we will know it. You will grant it or not based on other documents that was presented to you. The warrant of arrest, the cases he left behind in the Philippines about human trafficking and murder and land grabbing. Sa bagay naman, kung matibay ang ebidensya na may pipresenta sa Dutch government, hindi maaaprubahan ito. O pag hindi ka naaprubahan, Roque, what you gonna do? Are you gonna self-extradite yourself to the Philippines and go home? Or you will have to another country na walang extradition. Roque, parang alam na namin ang galawan mo eh. Baka nga wala ka na dyan sa the Netherlands eh. Pero, mga kababayan, kung isipin nyo, hindi pwedeng mag-grant an asylum kung wala yung tao sa lugar na nag-a-apply siya. Kasi kailangan mo mag-appear. Basahan ka ng decision. Kung wala ka doon, absentia. O duwag na naman. Para kung sakaling hindi siya ma-aprobahan, hindi siya kaagad dadamputin ng mga pulis doon. Baka nga, pagdating ng pati yung tawagan, yung abisuhan yung Interpol eh. Yari ka, Roque, pag yung Interpol nandoon sa loob ng decision, sa korte, ng immigration ng Dutch, ay alam mo na. Pag nakita mo yung Interpol, alam mo na. Surrender ka na. I'm coming home, I'm coming home. Kakanta na lang kami ng ganun sa Roque, Ang gandang kanta nun, sentimental. I'm coming home, I'm coming home. Rimo, please, Dutch government, Department of Immigration, can you expedite the application for asylum of Harry Roque? Because we, the Filipino people, wants to know,
if you will grant us asylum or not, because this person keep on yapping nonsense and blurting lies on his social media, degrading, no, belittling the Philippine government without evidences. Ganun po ito eh. Kaya dapat makita na yan ng Dutch government, aksyonan na, mga kababayan. O now, pasok naman tayo dito sa gagawin ng CIDG. Oy, hello, General Torre III, Major General, 2-star General, CIDG Chief, o anong sabi dyan sa Radyo Publiko? CIDG, bumuo ng trackers team para sa agarang pagdakip kina Attorney Harry Roque, Casiong at 49 na iba pa. Ayun na. O, yung mga nasa Pilipinas, madali na yan, no? Sayang dito si Baterna, mga kababayan. Sayang yung Baterna na yan. Naku, mayu-human trafficking ka. Pag nahuli ka, non-bailable, doon kayo sa correctional, diyan po sa Libertad Street, Mandaluyong City. Si Roque, ayan na. Sabi nga ni shout out kay Kakopi Sabi nga ni Kakopi, tama ba? Parang wala na yata siya sa, correct me if I'm wrong Kakopi kung hindi ikaw yun, no? O, sabi na lang natin, ayon sa mga Marites, baka wala na nga daw po sa The Netherlands si Roque kasi wala na siya dun sa Duterte Forest. Baka nagtatago na, ayaw nang lumabas. Para ka nang si Kim Chu. Shout out po kay Miss Kim Chu. Bawal lumabas. Bakit bawal yung lumabas? You tell me, Miss Kim Chu. Bakit bawal lumabas, Miss Kim Chu? You tell me. Bakit nga ba? O eto po sabi dito, nagpakalat na ng trackers team sa buong bansa para agarang pagdakip kay kayo naman. Ikaw naman, CIDG Chief, bakit mo hahanapin sa bansa si Harry Roque? Alam nyo namang nasa dahig. I-forward nyo na sa Interpol. Pagdakip kay Roque, Casiong at iba pa. Sa pulong balitan sa Campo Crame, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Randolph Tuanyo na bumuna ang trackers team kada rehiyon, si Criminal CIDG Chief Nicolas Torre III. Kada rehiyon ayos yan, hanggang Region 12 plus the BARM or the ARM. Ito ay kasunod ng ilabas na warrant of arrest ni Angeles City Regional Trial Court laban sa mga naturang individual kaugnay sa kasong qualified human trafficking ng pagkakaugnay sa illegal pogo. Walang bail yan. Diyan takot si Roque kasi bakit? Baka maubusan siya ng sabon. Dahil gamit na gamit siya ni Peryong at Dagol. Yung sabon po, yung gamit na gamit ni Peryong at Dagol kasi araw-araw silang naliligo. Kayo naman. Personal hygiene. Kayo? Nabatid na una nang nakalabas ng bansa si Roque habang noong Disyembre noong nakarang taon naman napalaya si Ong. Pero ayon kay Tuanyo, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang CIDG sa Bureau of Immigration sakaling nakalabasan ng bansa ang naturang mga... Ito naman para naman kayong hindi updated, Tuanyo, si Roque, nakalabas na yan. Si Cassandra Ong, malay nyo, nandun na naman siya kung saan nahuli si Alice Gu, nagsya-shopping. Yung iba pa, naku, kawawa naman yung isa, si Baterna. Di ba? Naging lang doon. Ano ba trabaho ni Baterna doon? Kulong. Walang bail yan. Nako, ewan ko na lang po mga kababayan. CIDG, Bureau of Immigration, magkakaroon ba ng resulta? Dapat ang priority si Harry Roque. Saka yung mastermind na Chekwa. Ayun ang hanapin ninyo. Baka nga yung mastermind na yan, baka nakatakas na yan. Ma-impluwensya yan eh. Diba? Alam nyo naman sa atin, magkano? Diba mga kababayan? Pero ako po matutuwa, marami matutuwa pag si Harry Roque na-reject ang asylum at dun sa mismong asylum meeting niya, dapat nandun na ang Interpol. Pag nasukbit na ng Interpol si Roque, yehey! Yayahay ang Peryong at Dagol. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.